Hi Virgo, 2024 Yearly Kapalaran Horoscope, Tarot Reading. Ito na po ang inyong pagbasa para sa bagong taon na ito, 2024 Virgo. You can share this with your Virgo friends and family kung nanaisin sa iyong jowa, shota, or ilang taong malapit sa iyong puso na, of course, ay Virgo rin at mahilig makinig sa kanilang mga horoscopes. Why not? Feel free to share this video, guys, para sa kanilang gabay na mensahe for this new year, 2024. So, sa ngayon ay live na live rin po tayo sa ating YT. Ganito na usually yung ating paraan. Nilalive na natin yung bawat reading madalas hanggat kaya para wala nang mekos-mekos, derechahan. Maaaring meron tayong ilang bulol moments, ilang bakal, pero alam kong maunawaan dahil live na live. Tao lang din ang Moonchild. Pero ano pa't ilalaban na natin ang inyong pagbasa today, Virgo. 2024. So itong ilang deck of cards po na ating gagamitin ay akin mo nang ilalagay sa gilid. Okay. Virgo, dito muna tayo sa inyong tarot card reading. Para sa mga Virgo ngayong bagong taon, 2024, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Virgo, 2024, spread lang tayo ng ilang cards. Ayan. Sige, ito na lang muna. Isa-isahin natin. The King of Wands ay narito. King of Cups reverse. The Hangman is in reverse. The Temperance card ay narito. The Eight of Pentacles. 8 and 8, guys. 8 of Wands reverse. So, nakakuha tayo ng ilang reversal cards. Pero, hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po yung kalakip na mensahe. At, isa sa unang pinakaumangat dito, para sa inyo Virgo, sa akin nakikita, unang-una na dyan, ay yung magandang movements. Magandang movements or paggalaw pagdating sa inyong mga buhay, karera. 8 and 8 plus King of Wands ay narito. Buhay, karera, trabaho, or anumang pinagkakaabalahan meron kayo. Lalo na kung saan naroon ang inyong kita. Or kung saan kayo kumikita, kung saan ay merong income. May magandang potential or opportunity ang naghihintay sa sektor na ito para sa inyo ngayong taon. So, i-claim na natin, ngayon pa lang. Claim mo na yan, Virgo. Sa higit na practical, kumbaga, yung blessing of work ay very present pa rin. Kaya naman, may iwanan natin pagdating sa usaping pinansyal ay sasabay rin ito. Ang balance, the Temperance card ay narito. Magiging maganda yung flow. 8 and 8. 8 of Pentacles, 8 of Wands. Yung flow ng pera, yung takbo. So, i-claim, i-affirm, i-manifest na natin. Tanggapin mo na to ngayon pa lang, Virgo. You will be financially covered this year. Na ang ganda. Hindi ka mawawalan. Basta, ito tayo sa basta ni Moonchild, ay magpapatuloy ka lang din, okay? Kasi sabi ko nga kanina, yung movements ay narito. Patuloy mo itong paninindigan, patuloy mo itong haharapin. Patuloy mong pahalagahan ang iyong trabaho or yung source of income, maging ano pa man yan. Gaano man yan kalaki or kaliit, dahil uulitin ko, Virgo, may magandang posibilidad ngayong taon ng parating sa'yo sa sektor na ito, trabaho at usaping pinansyal. Okay, naghang na po si Moonchild. Pero, ang ganda. Hindi imposible na actually meron kayong achievements na ma-unlock or goal na matanggap, ma-accomplish this year. For some of you,
The King of Wands ay narito, 8 of, para nga may pagkasobra pa. Maring makatanggap ang ilan sa inyo. Guys, this is a general message. Just only take what resonate. Lagi, okay? Hindi natin kailangan ipilit ang isang sitwasyon na hindi para sa atin. Pero hindi imposible na para sa ilan sa inyo ay maring makatanggap ng good news when it comes to work. So, sa higit na practical dito, merong reward, bonus ito, recognition, or kahit sa simpleng appreciation lamang para sa iyong mahusay na pagtatrabaho. May pagkaseryoso kasi dito, may pagkasobra pa nga, na ito, mapapansin nyo, makikita nyo na ay, salamat, hindi nababaliwala, hindi nabaliwala yung effort nyo, yung sipag, yung tiyaga na ibinibigay nyo, ibinubuhos nyo sa inyong mga buhay paggawa. Na ang ganda. Mapupunan nila yan sa'yo, Virgo. Kaya naman, hindi rin imposible. Kasi ang balance na nakikita ko rito. Although may pagka-inep, yes, maring isa rin kasi ito sa hinihintay nyo or nilolook forward nyo na goal. Why not? Hindi imposible rin para sa ilan na may pag-level up. Kasi nga, merong patuloy na movements. So, merong pagtaas. Meron ka pang itataas sa iyong posisyon. Especially, guys, Virgo, kung alam mo naman sa iyong sarili na patuloy mo lang ding ibinigay, inilaan yung best mo sa iyong ginagawa. Palagi mo lang tatandaan na hindi yan nababaliwala at hindi lang mapupunta sa wala. Ayan. Diyan naman sa pakiramdam mo, sa ngayon pa lang, okay, for some, parang ang bagal. Sabi ko nga, naiinip na kayo na parang walang pag-usad, or yung movement natin nakikita, ay parang hindi nyo pa dama. Pagkatiwalaan mo lang din ang proseso, Virgo. At syempre pa, ang iyong sarili. Paangatin mo yung init ng iyong kagustuhan na walang imposible. Yan ay mararating mo, makakamit mo. Panatilihin, okay? Panatilihin lamang po yung willingness na magtatagumpay ka. Na magtagumpay dahil walang imposible sa iyong kagustuhan. Walang imposible para sa inyo, Virgo, ngayong bagong taon. Reminder lang po na ang tanging may iwan lamang every time ng mga baraha na umangat rito, okay? Ito po ay pawang gabay lamang. Maring ito yung sitwasyon kung saan ay pwede nyo maramdaman at one point, this is not an assurance. Parang si Moonshine lang ang nasasabi ng ganun. Parang ayaw ko kayong paniwalain. Ano, hindi. Kumbaga, sa huli, guys, everything's still up to you. Nasa inyo pa rin. So, sasamahan again nung kagustuhan, nung willingness na magtagumpay dahil wala pong imposible para sa inyo. Sige, add muna tayo ng ilang messages para sa mga Virgo for 2024. Add muna tayo based dito sa ilang unang cards na bumagsak. Okay. Add pa tayo. Virgo 2024. Add tayo ng ilang messages. Virgo 2024. Ayan. Balance, spirituality, and practicality. As a Virgo, very practical naman kayo. Balance, angat yung pagka-balance, or maybe isang message yan na yan yung panatilihin nyo. And also yung pagiging, yung connection nyo sa taas. Maging ano pa man po ang inyong faith na hindi nyo yun nakakalimutan. Na napapangibabawan pa rin kayo ng pagtitiwala, hindi lamang sa inyong sariling kakayanan, pero higit sa Kanya, sa ating nag-iisang creator, si Lord. Again, maging ano pa man po ang inyong religion. Pero ito yung umangat sa inyo. Balance, spirituality, and practicality. Okay, at pa tayo dyan. Based dito sa ilang unang umangat ako, ayan na naman. Ayan, sabi ko, live, mekos na buckle. Halo-halo na yung salita ni Moonchild. Pero, pasensya na rin po pala sa aking boses, Pero parang ganito naman talaga, natural yung boses ni Moonchild. Pero, kasi galing tayo sa kawalan ng boses. Pero ilalaban natin to today, a time to give rather than take. So, paangatin yung pagiging grounded, humble, and generous ng mga Virgo. Kasi maaring ito yung way kung saan hindi nyo man maisip. Pero,
hindi lang doble, triple yung balik sa inyo. Or maybe kayo mga tito, ito yung taon na kusang aangat sa inyo yung sense of responsibility na kailangan meron kayong gawin, meron kayong tugunan, meron kayong maibigay. A time to give rather than take, kayo pala to, New Moon in Virgo. Okay? Higit na magiging generous ang mga Virgo ngayong taon. Your commitment is being tested. Okay. So, about sa career pa lang yung una nating na-mention, ano? So, syempre pa, kahit ang ganda ng ilang panimula na naiwan ni Moonchild na mensahe, sabi ko nga, this is not an assurance, mensaheng gabay lamang po. Definitely, andyan yung highs and lows, ups and downs ng buhay. At andito rin, yung ilang reversal cards, may tendency na makaramdam ka ng ilang glitches, kabagalan, pagkainip. Your commitment is being tested. Maring para sa ilan, ito lang naman ay simpleng tensyon. Hindi sa ibang tao, kundi para sa ating sarili. Minsan wala tayong higit na kalaban dito, kundi ang ating sarili. So, balance. Ito nga, balance spirituality and practicality. Paangatin nyo yung purpose, yung truth, yung kaliwanagan sa inyo na walang perfect na relationship. Lahat tayo pwedeng magkamali, lahat tayo ay, alam niyo yun, hindi perfecto. So, as a Virgo kasi, may tendency for some of you na very neat. Kumbaga, very orderly rin. Hindi sa nagiging perfectionist, pero may tendency na umangat yun. Sabi ko nga dito, may pagkasobra. Your commitment is being tested. Why I feel na gano'n? Minsan, okay, na sana pangatin nyo yung pagiging practical na lahat tayo ay magkakaiba. Alam mo yun, may pagkakataon na hindi magkakasundo ang isa't isa. Pero ito yung mapanghawakan nyo. Hold your vision. So, kapit ka lang. Sa nakikita mong ikaw a year from now or months from now o ngayong taon, i-claim na natin, saan mo ba nakikita yung sarili mo? Yung katayuan mo sa yung profesyon or bilang isang individual sa relasyon. Hold your vision. Kapit ka lang dyan. Because luck is on your side, Virgo. May swerte kang taglay. Hold your vision. Kapit ka sa iyong pangarap. Gaano man parang ang bagal, ang tagal, nung nakikita mo or gusto mong makitang movement or progress sa iyong buhay. Hold your vision because luck is on your side. Na ang ganda para sa inyo, Virgo. Okay, ada pa tayo dyan. Okay, so add tayo ng ilang messages gamit ang astrology dice. Para sa mga Virgo, ngayong 2024, anong iwan natin para sa kanila? Virgo. Uy, this is the planet Saturn. The 11th house and Cancer. Planet Saturn in the 11th house. So, maaring yung commitment na umangat dito, your commitment is being tested or will be tested this year. Ay may kaugnayan sa ilang groups, meron ka, community, or even your friend sector, may ilang struggle, difficulties, kahit sa simpleng tension lang. Ito naman ay napaka-normal. Lahat naman tayo ay dumadaan sa part na yan. Pero actually, itong si Planet Saturn, ito yung tinatawag na planet of discipline rin. Or siya rin yung, kumbaga, nag-iwan ng ilang task, ilang gawain, ilang responsibility na hindi madali, yes, pero wala siyang ibabato sa'yo na isang bagay na hindi mo kakayanin, Virgo. Na hindi mo mapanghawakan or hindi mo masasabayan. Actually, maring ito yung higit na if ever mag-apply at one point, itong na-mention ni Moonchild, ito yung higit na magpapatibay sa inyong samahan bilang magkakaibigan. Or bilang dito sa isang grupo na meron ka. Okay? The 11th house. And also, maring kahit sa yung lang to, sariling pakiramdam din. Other messages, if ever hindi yun mag-reply, mag-apply, bilang madaling araw na po. So, mekos-mekos na yung weddings ni Moonchild. If ever hindi yun mag-apply, na wala naman kayong makatensyon this year, na ilang kaibigan o ilang taong malapit sa yung puso, then, minsan, sabi ko nga kanina, wala tayong higit na kalaban dito kundi ang ating mga sarili. So, maring yung simpleng tensyon na pwede mong maramdaman yung pressure ng buhay.
Eto, susubukin ka lang ng ilang bagay-bagay. Huwag kang magpatalo rito sa yung goal. Ayan. Kasi 11th house, dyan pumapasok yung mga goal mo, yung mga wishes mo sa buhay, yung mga pangarap mo pa. So, maaaring meron kang simpleng pakiramdam na parang hindi mo na kaya or hindi mo na magagawa pa, hindi mo na makakamit, mararating pa. Alisin mo yung duda na yon. Bagkus ay lumaban ka, magpatuloy ka, sumabay ka sa flow na ito ng life. Saturn in Cancer. So, kung ako i-relate yan, hindi lang pagdating sa friendship, pero dito sa family, your home sector, meron kang maaaring higit na bigyan ng priority, or tututukan mo talaga ng buong puso mo. Merong pag-highlight din sa part na yan. Or maybe, isang message ito. Kasi reversal tayo every time yung mga bagay-bagay na if ever subukin ka ng buhay ngayong taon sa ibang parte, kagaya ng aking na-mention, trabaho, pera. Kumbaga, ito kasi, guys, no? Ito kasi po ay isang bagay na, sabi ko nga, paglalaanan nyo rin ng effort, at maring hindi yun maging madali for some, dahil sa realidad ay iba-iba pa rin tayo ng posisyon, ng sitwasyon, pero ito yung umangat sa inyo, yung family, your friends, your loved ones. Hindi ka dito nag-iisa. Meron at merong aangat na taong handang sumuporta or magbigay suporta sa inyo ngayong taon, Virgo. Okay? So, add pa tayo ng ilang bagay-bagay dito. Ilang bagay. Taro, para sa mga Virgo, ngayong 2024, let's add more. Ano pang maiwan natin para sa kanila? So, parang mas umangat unang-una na ang buhay karera, trabaho, bilang ito talaga nagbigay ng pagbibigay the end or highlight sa inyong buhay. Sige pa. Add pa tayo ng ilang messages para sa mga Virgo ngayong 2024. Message. Virgo, 2024. Ayan, kumpul na sila. Hindi natin ito pipigilan. The Tower, this one is in reverse. The 5 of Swords, the 7 of Pentacles, 7 and 6 of Pentacles, both are in reverse. The 6 of Swords, the 4 of Cups, 4 and 5 of Cups. 6, 6, 7, parang sunod-sunod. 5, 6, 7, ang mga dito. The Tower. So, okay. Virgo, 2024, expect the unexpected sa ilang bagay-bagay sa iyong buhay. Kung saan, kasi parang ito na naman tayo sa tensyon. Parang ito higit na mag-reflect, dito na tayo pagdating sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig, partner, or partnership sa business, matatawag niyong partner in crime, or partner in business kung single man kayo. Para bang meron ditong, maaring at one point lang naman ngayong taon na hindi kayo magkasabay doon sa kagustuhan, or meron kayong ilang, syempre pa, lahat tayo ay may pagkakaiba. May pagkakataon na hindi kayo magkakasabay. Pero, isang message dito, bilang sunod-sunod yung mga 4-5, kanina yung 4 sa family, 5-6. Hindi po isang numerologist ang Moonchild, but I'm getting a message na may sunod-sunod ditong ganap na hindi mo aasahan, na kailangan mo rin sunod-sunod ay harapin. Kumbaga, isa-isa lang din. Hindi mo kailangan isang bagsakan to. Kung kailangan mo ng pagnilay-nilayan, iproseso ilang bagay bago mo harapin ang isang sektor. Halimbawa, sa kaibigan muna tayo, doon lang muna. Doon mo muna ibuhos ang iyong kailangang enerhiya. Hindi mo kailangan all at once. All at once. Parang lyrics yun, Moonchild. Ay, ibibigay mo lahat. Kasi ayaw natin humantong sa pagkakataon kung saan ay baka wala ka na. Wala nang matira sa'yo. Diba? Kasi binigay mo na lahat, ibinuhos mo na lahat. So, isa-isa lang. May ilang laban dito. Okay? Pero, itong laban na ito, minsan, hindi daw kailangan agad-agad ay haharapin. Okay? Isa-isa lang, Virgo. Iwas pressure, iwas stress, hindi mo kailangan magmadali. Or, ito nga, tiwala lang. Paangatin yung tiwala sa sarili. Maaring ito yung ilang laban na kailangan mo ring ipagdiwang. Dahil ang ganda nung nakikita natin pagdating sa yung trabaho Sa relasyon, medyo nagkakatensyon, pero
Itong laban na ito, Virgo, celebrate your small wins din ng iyong buhay. Yung mga laban na madalas ikaw lang ang nakakaalam. Ipagdiwang mo rin yan, okay? Gaano man po yan kaliit, at ihanda mo ang iyong sarili sa selebrasyon na parating sa iyo ngayong taon. Especially work-wise. Kasi ang ganda. May magandang movement. Kung hindi ko man na-mention, pagdating na rin sa travel. Okay? Kasi itong celebration na to, Virgo, this is something fulfilling sa feeling. Kumbaga, yung pakiramdam na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Dahil pinaghirapan mo to parang hindi siya madali. Yes, sabi ko may ilang struggle, tension. So, pinaghirapan. Kaya naman masarap sa pakiramdam na makikitaan mo na ito ng magandang progress. Halimbawa, parang isang estudyante na nakapagtapos dahil nakuha ang kanyang diploma na pinaghirapan ng ilang taon. So, fulfilling and rewarding sa feeling. Maaring tumatak yan sa inyo, Virgo, this 2024. O kaya, ito mismong mag-iiwan ng tatak sa ibang tao ngayong taon. I mean, kayo to. Kayo itong mag-iiwan ng higit na tatak sa kanila. Kasi reversal tayo every time, Pero, Virgos, estudyante. Speaking of estudyante, balik tayo, biglang naisip ko kung higit tayong magiging praktikal para sa mga mag-aaral na nakikinig ngayon kay Moonchild. Virgo, for some of you, ay maaaring higit na mag-reflect itong messages na ito ngayong taon. Maaring meron ng merong magtatapos sa inyo this 2024. So, syempre, yan ay isang achievement na may tuturing, or para sa ilan, dito pa rin tayo sa buhay, estudyante. Maaring ang ilan ay, naisin na may matutunan pa sa buhay, yung may pang long term na, mas seryoso na kayo ngayon. Or, maaaring may kaugnayan ito dito sa pwede niyong pasukin na propesyon, or personal na kagustuhan lang din. Alam niyo yan, may pagdidiin sa more on the serious side na Virgo. May pang long term na kayong mag-isip. Or, para sa ilan, kung maaari kasing naisin din na meron pa kayong matutunan in life, meron kayong something benefits. So, hindi imposible na merong magbabalik eskwela para sa ilan sa inyo. Or na naising magbalik eskwela. Kahit sa mga simpleng trainings lang ito, guys. Na, alam niyo yan. Gusto nyo kasi parang nandito yung pagkauhaw nyo sa ilang kaalaman na gusto nyo pang matutunan. Maging pa man yan. No matter what your age right now rin, kahit sa simpleng yun nga, pag-aaral ito, or sa munting paraan nyo kung paano kayo ay matututo pa in life. Maring magiging buo yung loob nyo sa part na yan. Na ang ganda naman, isang bagay na magandang magagawa. Or pwedeng umangat sa inyo na quality, katangian ngayong bagong taon, Virgo. Sabi nga nila, we should never stop learning. Kailangan sabay lang din. Nang hindi ka na nagsasawang matuto pa. Or meron pang matutunan. Okay, anyway, regardless sa tinatakbo ng iyong buhay-buhay ngayon, Virgo, meron kayong matatapos. Actually, susubok kayo rito. Mula sa ilang pagsubok ng buhay, tutuloy kayo para matapos ito. Merong completion on the positive side na kung saan gusto nyo ng, sabi ko nga, mas seryoso, mas may pang long term na mindset. So, dyan, dahil nga meron kayong matatapos or ma-accomplish, then definitely, meron ding something bago. Meron something, parang bang merong renewal, ganyan. Kung hindi man bago, may renewal. Kasi nga meron completion Meron kayong ma-accomplish.
So, ito na. Sabi ko nga, expected, unexpected. Maring humanap kayo sa ilang new beginnings ngayong taon. Yes, maring something will end to make room for something new for some of you. But it is for something better. Okay, patuloy niyo lang paangatin din, Virgo, ang inyong dedikasyon at yung disiplina, yung balance na kanina ating na-mention pa. Ano rin, para lang din dito sa inyong ilang gampanin or gusto nyong magampanan sa inyong buhay. Or ilan gusto nyo pang, kumbaga, lahat naman tayo, sabi ko, yung dreams nyo, yung goals nyo, parang matugunan nyo yan. Dahil, ang ganda ng possibility na naghihintay para sa inyo ngayong taon. So, bukod sa dedikasyon rin at disiplina, ulitin ko yung balance bilang umangat nagbigay diyan kanina. Of course, ng Virgo, hindi ka nagmamadali dito. Kasi parang meron ako nakikitang pagka-pressure in life. Hindi madali. Nang hindi nagmamadali. Ano daw yun mo siya? Hindi kasi madali, ang buhay. Guys, sa realidad, again, magkakaiba tayo ng hinaharap. Magkakaiba tayo ng kakayanan din, pero sana iwas sa stress, iwas sa pressure. Napaalala ko yung balance dahil maaaring patuloy kayong magiging busy rin and productive sa buhay-buhay, especially nga po sa inyong work, trabaho, or anumang pinagkakaabalahan. And if ever talagang mag-reflect itong message na ito for you, Virgo, yung pagka-busy, yung pagpupush sa buhay paggawa, kumbaga kasi maaaring yung sabi ko may pagkasobra, work kung work, yung eksena, ng higit sa inyo this 2024, lalo na rin kung ikaw na mismo, ayan, mekos, kung kayo na mismo, Virgo, yung sinusundan ng trabaho, na hindi ka makailag kasi kailangan ka. Sabi ko, yung blessing of work, hindi mawawala, na ang ganda naman. I know, Virgo, iniwanan kita ng mensahe na tuloy lang, magtiwala sa sarili, alalahanin yung dedication mo sa work, yung disiplina, or kung bakit ka nagwo-work. Pero hindi rin naman ibig sabihin nun. Kumbaga, ay kakalimutan mo na yung ikaw, yung sarili mong pakiramdam. Wag lang sobra. Siyempre, pa, the 8 of Pentacles kasi parang may pagkasobra dito. Pero katabi-katabi niya yung Temperance, maybe isang message yan na hinay lang. Okay? Alagaan ng sarili. Just don't overdo it. Bigyan mo pa rin ng limitasyon ng iyong sarili nang hindi ka nasasobrahan or nakukulangan sa ilang bagay. Again, reminder na hindi po isang medical health advisor ang Moonchild, pero I see improvement sa inyong health naman. Or maybe this is an important message or munting paalala ito ulit para sa ilan sa inyo na alalayan pa rin ang sarili. Alagaan rin ang sarili. Physically, mentally, magpahinga rin. It's okay to pause, to step back, to take a break. Ayan, paminsan-minsan. Kasi malaking bagay na makapag-recharge kayo ng inyong mga enerhiya. From time to time, napakahalaga niyan. Alam naman natin yan. Minsan message din kay Moonchild yan. Okay, so sige, bago natin ituloy yung mga bagay-bagay, parang nadadala na ako. At tayo ng ilang advice sa sitwasyon na ito, sa ilang aking na-mention na message. Ayan. At tayo ng ilang messages pa. Advice para sa mga Virgo. Dito sa ilang nabitawan ko bang messages, iniwan natin para sa mga Virgo. Ayan. Motivation. Ayan, Moonchild. Kaya nga parang may pagkasobra sa work, sa life, buhay paggawa. Dahil nandito yung motivation, umaangat yung init. The King of Wands ay narito. Yung pang long term, yung mindset, kung paano kayo magdala or mag-handle ng ilang situation, ay mas seryoso na ngayon. Mas better version of Virgo 2.0 na kayo ngayong 2024. Ito, motivation. Sige, at pa tayo dyan. Para sa mga Virgo,
Ano pang maiwan natin para sa mga Virgo? May umangat na dito. Harmony. Kahit pa merong pagsakit ng ulo rito, at the end of the day, again, yan ay mapangahawakan. Lalo pa, kung isa lang naman yung hangarin ng bawat isa. Isa lang yung motivasyon nyo. At yun ay ang magkaroon ng, of course, yung resultang inaasam ng lahat. At yung peace na kailangan ng lahat. Yung harmony, yung pagkakaisa. Maring kahit sa simpleng tension lang yun, sabi ko nga po, very normal na-encounter natin din yan from time to time, especially pagdating sa usaping relasyon. Okay? Okay. Ano pang ma-add natin dito? For some of you, Virgo, just keep in mind, again, tayo po ay general message. Hindi po kailangan lahat ay mag-apply sa inyong sitwasyon. Just only take what resonate. Pero, bilang hindi ko nabigyan ng DN yung travel kanina, the 8 of Wands. Kita mo, meron din paglalaya dito, the 6 of Swords. So, eto na, diretsahan, sabi ko nga travel. Maring merong travel opportunity. It doesn't matter naman kung ito ay long or short trips, or short travel ba ito, long distance travel. Pero may pagbiyahe. Oo nga, parang yan yung unang na-mention ni Moonchild, pero hindi ko na-mention yung travel. May movements. May potential na growth sa susunod na mga buwang ito ngayong taon, 2024. Possibly, for some, itong movement na ito ay may kaugnayan sa inyong career bilang magkatabi sila. So, maaaring ito ay travel for work. Halimbawa, ipapadala kayo sa ibang bansa bilang representative ng inyong kumpanya, ganyan. Or talagang susubo kayo sa ibang bansa. Yung ganong scenario, okay? Or if this is not about your company, then yung pagpunta nyo doon, maaaring ito naman ay kahit over the net lang, guys. Itong ganap. Kumbaga, yung kumpanya nyo or itong pinagtatrabahuhan mo, kasi magkatabi sila, ay may kaugnayan sa ibang bansa. Alam niyo yan. Parang meron silang teamwork or collab na magaganap na, ayun, parang ganun yung scenario yung nakikita ko dito. Basta merong agenda, meron kayong mararamdaman for some na may kaugnayan sa ibang bansa. Other possibilities, sige, bilang ang daming bumagsak dito, at tayo ay yearly, isang taon ito, guys. Paring sa isang punto, maramdaman niyo yung ilang aking na-mention. Pero, other possibilities, if ever hindi ka makarelate doon, maaaring meron kayong kilala or connection na mabuo mula sa ibang lugar or ibang bansa. Actually, it could be one of your relatives. Sabi ko nga, umangat dito ang family or siblings, your siblings or your guardian parents, or maaaring kapareha mo rin ito, kaibigan. Or kung hindi pa rin mag-apply yon, possible na new possible client based abroad na siyang maaaring makatulong sa'yo. Why not? Career-wise. Okay? Or other indication pa rin tayo. Kasi astrologically po, isa talaga to sa pinaka-mag-highlight sa'yo na parang eto, kinaklarify rin tayo ng ilang cards. Na this year, 2024, magbibigay din po ang travel. May travel talaga. May movement na sobrang nakarelate sa ilang cards dito. Kung ang ilan sa inyo ay ngayon pa lang, or talagang ngayong pagpasok ng taon, may ilang plano kayo, or may ilang pagpaplano na mag-ayos ng ilang papers na may kaugnayan sa ibang bansa, guys. Especially gaya ng travel papers, or if this is about your visa, passport, ganyan, maaaring makitaan nyo ito ng maayos na paggalaw. Kumbaga, may smooth yung transactions. Ayon sa inyo, ang ilang bagay-bagay, Virgo ngayong taon, i-claim na natin yan. So, take advantage of this year's planetary luck na nakikita rin natin when it comes to astrology. Sabi nga rito, luck is on your side, Virgo.
Meron kang gabay. Merong gumagabay. The universe has your back. Okay? So, kung narito rin po ang kagustuhan, then take risk, take new chances para sa iyong sarili. Sa madaling salita, pagalawin nyo ang baso. Pagalawin ang baso. Hindi. Kumbaga, galaw-galaw. Lalo pa sabi ko nga, kung andito yung kagustuhan, walang imposible. Kung present naman, talaga itong kagustuhan rin, yung willingness, then bigyan mo na ito ng pag-aksyon. Because luck is on your side, Virgo. Samahan ng patuloy na pagkilos, at syempre pa, yung tiwala sa sarili, at higit sa ating nag-iisang creator, si Lord, again, magiging pa man po ang inyong faith na sobrang kanina rin pa ay nagbabalance dito. Add ko lang ito for some of you rin, maaaring higit kayong maglaan ng oras at focus pagdating sa inyong religion, maging pa man po ito. Hindi naman lahat magkakapareho sa sektor na yan, pero I feel na mas meron ding paglalim para sa ilan, yung koneksyon na meron kayo sa kanya. Or marahil, kailangan marinig yan ng ilan, Virgo, na kung dumating ka man sa isang punto ngayong taon kung saan ikaw ay mapangibabawan ng pagtatanong, ng pressure ng buhay, ng pakiramdam na hindi maipaliwanag minsan, or ng kalungkutan. Wala silang struggle and challenges na ito, na very normal. Again, meron tayong ups and downs. If ever mag-reflect yan at one point this 2024, pray lang tayo, Virgo. Sabi nga dito, balance, spirituality, and practicality. Pray lang tayo. Alam naman natin how powerful prayer is. Lapit ka lang sa Kanya. Keep reminding yourself that your journey is always being guided. Virgo, kuha tayo ng ilang final advice, final words para sa mga Virgo ngayong taon, 2024. Virgo, ayan. Within the next few months, anong meron? Within the next few months, maaaring yan yung ilang messages na umangat kanina. Ano ba yung mga messages natin? Travel, about your work, money, family, and friendship. Within the next few months, maaaring merong unexpected dyan because the tower ay narito. Expected, it could be positive or negative. Again, ano man ang pwedeng ipato sa inyo ng mundo, mapangahawakan ito. Walang laban na hindi nyo kakayanin. Walang laban na ibibigay sa inyo na hindi nyo malalagpasan. Okay? So, at pa tayo. Within the next few months, ano pang final advice, words, maiwan natin para sa mga Virgo 2024. May umaangat dito. Protection. You are being guided and protected. Protection. Ang ganda. Yan yung pinakagusto kong word. Na safe ang lahat. Pamilya, kaibigan, at kayo. May protection. Okay. At, friendship. Talagang may pag-angat ng friendship. Your friendship sector, sabi ko nga kahit yung ilang colleagues nyo, or matatawag nyo social groups, social friends, friendship. If ever mag-apply for some na merong pagdaanan ngayong taon, or ngayon pa lang naramdaman na ito ng ilan sa inyo, na parang naiiwanan kayo ng tensyon, parang hindi na kayo nagkikibuan, hindi na kayo nagkakamustahan, or totally nawala na kayo ng connection, I feel dito na meron kayong protection. Magkakaroon kayo ng connection ulit, or reconnection. Okay? Merong friendship na mamubuha na raw mo siya. Hindi posible na meron ding friendship na umusbong, bagong friendship, kung saan maaaring sila yung magbigay ng daan, sabi ko nga, magbigay suporta sa inyo, patungo palalo sa mas comfort at kung saan nandito yung security. Andito na yung may mga pang forever, may pang long term na sitwasyon para sa inyo na deserve nyo. Okay, sige, add pa tayo dyan. Final advice para sa mga Virgo 2024, ayan. Spirit guides, protection. Sabi ko nga po, lagi nyo lang tatandaan, keep reminding yourself that your journey is always being guided. Your spirit guides, willpower, paangat din yung power.
yung kakayanan, yung willingness, yung will na harapin, tugunan, yung mga nakikita nyo pang kayo in the future, yung mga goal nyo, your dreams, your hopes and wishes, pangatin nyo dahil meron kayong power, Virgo. Laban lang, tuloy lang. Ngayong 2024 para sa inyo, Virgo.